Si Marilu Johnson ay isang 50 taong gulang na ina na tubong Pilipinas na may 3 anak na lalaki, sina Jared, Jerel at Jason na naninirahan sa Amerika. Ang kanyang asawa ay pumanaw dahil sa cancer ilang taon na ang nakalilipas at siya ay nagsumikap ng husto upang matustusan ang kanyang mga anak. Si Marilu ay nagtatrabaho ng full-time nang may nakilala siyang bagong lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Siya ay si Roger Blanchard. Si Roger ay 21 taon na mas matanda kay Marilu at siya ay isang retiradong negosyante. Si Roger ay isang milyonaryo na nagmamay-ari ng mga pabrika. Nagkamabutihan ng dalawa at kalaunan ay niyaya ni Roger si Marilu at ang mga anak nito na lumipat sa kanyang 10,000 square feet na mansyon sa Washington Township, isa sa mayamang lugar sa Michigan. Tinanggap ng mag-iina ang alok ni Roger. Ang mansyon ay napakaraming kwarto, samantalang nagsisiksikan sila sa apartment na inuupahan nila. Naging masaya ang pagsasama ni Marilu at Roger, napakabait nito sa kanya. Gayon din sa 3 mga anak ni Marilu. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nawala si Marilu. Noong Hunyo 15, 2007, tinawagan ni Roger Blanchard ang pulisya ng Macomb County. Dumating ang mga pulis bandang hating gabi at sinabi ni Roger sa kanila na nawawala ang kanyang kasintahan. Hindi daw nakita ni Roger si Marilu mula pa noong umaga, kahit ang mga anak ni Marilu ay hindi din siya nakita. Sinusubukan nilang tawagan ang telepono nito, ngunit hindi nila makontak. Nagpaalam daw si Marilu na may gagawin lamang at pagkatapos ay magja-jogging. Sa kalagitnaan ng gabi, lumibot ang mga pulis sa mayamang lugar para hanapin si Marilu. Iniisip kasi ni Roger na baka nasugatan lamang ito habang nagja-jogging at nangangailangan ng tulong. Ngunit hindi nila nakita si Marilu. Nagpaalam ang mga pulis kung maaari silang tumingin sa paligid ng kanyang property. At sumang-ayon naman si Roger nang walang pag-aalinlangan. Ngunit walang bakas ni Marilu o anumang senyales ng foul play ang nakita. Tinanggalan pa ng mga pulis ng tubig ang swimming pool sa likod bahay para hanapin siya. Pinagtatawagan din ng mga kaibigan at mga kakilala ni Marilu, ngunit iisa ang kanilang naging tugon. Hindi nila nakita ang nawawalang babae. Sa pag-iimbestiga, nalaman ng mga pulis na nawawala ang bag at telepono ni Marilu at gayon din ang kanyang pasaporte. Si Marilu ay tubong Pilipinas at ang mga pulis ay nagtataka kung si Marilu ay may emergency sa pamilya at umuwi ng Pilipinas, bakit hindi siya makontak ng sinuman. Ngunit nang makontak ng mga pulis ang kapatid ni Marilu sa Pilipinas, ay nalaman ng mga investigador na hindi naman siya umuwi doon. Ang asawa ay madalas na nagiging suspek sa pagkamatay ng asawa dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, ang asawa ay may malapit na relasyon sa biktima at posibleng may alam tungkol sa kanyang mga gawain, plano at kaaway. Ikalawa, ang asawa ay maaaring may motibo na pumatay sa kanyang asawa dahil sa mga isyu tulad ng selos, galit, hiwalayan o pera. Ikatlo, ang asawa ay maaaring magkaroon ng mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen, tulad ng mga sugat, dugo o mga gamit na ginamit. Sa pagkawala ni Marilu, si Roger agad ang unang naging suspek, ngunit agad siyang naalis. Si Roger ay may malubhang problema sa kalusugan at nakahiga lamang sa kama. Sinabi rin ng mga anak ni Marilu sa pulisya na hindi magagawang saktan ni Roger si Marilu dahil mahal na mahal nito ang kanilang ina. Lahat daw ng pangangailangan nilang magkakapatid ay si Roger din ang nagpo-provide. Binilhan ni Roger si Marilu ng isang brand new car na convertible Cadillac. Lahat ng 3 anak ni Marilu ay binilhan din ni Roger ng sasakyan. Lahat ng nakakakilala sa mag-iina ay sinasabing napakaswerte nila kay Roger at masaya sa masaganang buhay na nararanasan nila. Ngunit hindi lahat ay masaya. Dahil ang mga anak ni Roger ay iniisip na si Marilu ay isang gold digger at yaman lamang ni Roger ang habol nito. Lalo pat si Roger ay may kaedaran na at lagi pang may sakit. Isang kwento ang lumabas tungkol sa mga anak ni Roger. Isang taon bago mawala si Marilu, may sakit si Roger noon at naospital. Ang kanyang mga anak ay nag-hire ng isang abogado upang paalisin si Marilu at ang kanyang mga anak sa bahay ni Roger. Sila ay nagpadala ng isang moving truck upang ilipat ang kanilang mga gamit at pinilit silang umalis.
Hindi alam ni Marilu na walang ideya si Roger kung ano ang nangyayari. Hindi niya ito makontak kaya hindi sila nagkaliwanagan. Handa nang mag-move on ang mag-iina, inalis nila ang numero ni Roger sa kanilang mga telepono at wala nang plano pang kontakin si Roger. Walang kaalam-alam si Roger sa pinaggagawa ng kanyang mga anak. Sa paglipas ng ilang buwan, ay nakagawa ng paraan si Roger na makontak si Marilu at nakiusap na bumalik silang mag-iina sa mansyon dahil mahal na mahal daw niya ito. Nagalit si Roger sa kanyang mga anak at ilang buwan ding hindi nag-imikan. Ang hinala ng mga anak ni Marilu ay malamang na ang mga anak ni Roger ang dahilan ng pagkawala ng kanilang ina. Tinanong ng pulisya ang mga anak ni Roger. Mukhang wala silang pakialam na nawawala si Marilu na ikinagulat ng mga pulis. Inilagay ng pulisya ang mga anak ni Roger sa ilalim ng surveillance, ngunit wala silang nakitang kakaiba kaya tinigilan nila ang pagsubaybay sa mga ito. Pagkatapos ma-eliminate si Roger at ang mga anak nito bilang suspect, ay nalaman ng mga investigador mula kay Roger na nawawala ang kwintas ni Marilu na may mga diamante na nagkakahalaga ng $250,000. Isang araw, isang tip ang dumating sa pulisya mula sa matagal ng kasambahay ni Roger. Sinabi niyang hindi siya komportable sa isang trabahador ng mansion. Ang kanyang pangalan ay David Wright. Sinabi ng kasambahay na 2 araw lamang bago mawala si Marilu ay pumunta daw ito sa mansion at nang makita siya, ay siya pa ang tinanong kung bakit nandoon siya. Hindi alam ng kasambahay kung paano nito nalaman ang kanyang schedule dahil ilang beses lang naman niya itong nakita. Sinabi ni David na naroon siya upang ayusin ang hot tub at gusto niyang makausap si Marilu o si Roger. Sinabi ng kasambahay na wala ang mga ito sa bahay at pagkatapos niyang sabihin ito ay nagalit si David at masama ang tingin na umalis ng mansion. Agad na nilock ng housekeeper ang lahat ng pinto dahil sa takot. Nalaman din ng mga awtoridad na may criminal history si David at dati siyang inakusahan ng kanyang asawa na sinaktan siya nito. Tinanong ng pulis si Roger tungkol kay David. Sinabi ni Roger na namuhunan siya ng malaking halaga sa negosyo ng pagtutubero ni David. Pinahiram niya ito ng $50,000 para magsimula, ngunit hindi pa nababayaran ng kanyang utang, ay nanghihiram itong muli ng karagdagang $50,000. Tumanggi si Roger na magpahiram hanggat hindi niya nababayaran ang naunang $50,000. Nakipag-deal na lamang si David kay Roger na kung sakaling may mga sira sa mansion ay siya na lamang ang gagawa at ibabawas na lang ang fee sa kanyang pagkakautang. Pero ang lahat ng materyales na papalitan ay kanyang sisingilin. Gustong kausapin ng pulis si David, pero sinundan muna nila ito ng ilang araw para tingnan kung may gagawin ba siyang kakaiba na pwedeng maging red flag sa pagkawala ni Marilu. Nasundan siya ng pulis sa isang car wash kung saan hindi niya nilinis ang kanyang sasakyan, ngunit nagtapon siya ng basura. Kinuha ng mga investigador ang bag ng basura. Sa loob ng bag ay may mga dugo. Pinacheck ng mga pulis ang dugo sa laboratorio. Ngunit ito ay lumabas na dugo ng isang hayop, hindi dugo ni Marilu. Habang si David ay under surveillance, nagkaroon ng pagkakataon ang mga investigador na parahin ang kotse na minamaneho ni David dahil sa improper license plate. Kinapkapan nila ito at hinalughog ang kotse at natagpuan sa kanya ang isang bote ng pill na naglalaman ng mga diamante. Tinanong ng investigador si David kung saan nanggaling ang mga diamante. Galing daw ito sa dati niyang asawa. Gayunpaman, ang mga investigador ay ikinumpara ang mga diamante sa kwintas na sinusuot ni Marilu at nagulat sila na tumugma ang mga diamante sa kwintas na nawawala na nagkakahalaga ng $250,000. Dinala si David sa himpilan ng pulisya para iba pang mga katanungan. Noong una, ay itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ni Marilu. Ngunit nasukol na si David, alam niyang madidiin na siya sa pagkawala ni Marilu. Pagkatapos ng mahabang pagtatanong, ay umamin din si David sa kanyang nagawa. At sinabi niya na ang lahat ay isang aksidente. Sinabi niya sa mga investigador na pumunta siya upang ayusin ang hot tub at sisingilin si Roger para sa ilang mga materyales. Kinuntsaba niya ang binilhan niya ng materyales na ilagay ang mas mataas na presyo ng materyales para magkaroon siya ng malaking kickback. Nang dumating si David sa mansion,
ay si Marilu ang una niyang nakausap. Nang ipakita niya ang resibo, ay nagduda daw si Marilu sa presyo na mas mataas ito sa karaniwang gastos. Kaya sinabi niya kay David na hindi na sila magpapagawa ng hot tub. Kailangan ni David ng pera ng mga sandaling iyon. Kaya sa galit ni David, hinawakan daw niya si Marilu at inihagis sa likod ng truck nito. Nahulog daw ito at nang hilahin siya pataas ay duguan ito at hindi na gumagalaw. Nilinis niya ang dugo sa driveway gamit ang isang hose at umalis. Tinanong ng pulis si David kung ano ang ginawa niya sa bangkay ni Marilu at sinabi niyang pagkatapos niyang umalis kasama si Marilu, pumunta siya sa property ng kanyang pamilya at doon inilibing si Marilu. Pagkatapos ay bumalik siya makalipas ang ilang araw. Kinuha ang katawan ni Marilu at inilibing ang isang hayop sa libingan na iyon. Pagkatapos ay dinala niya si Marilu sa gitna ng Cass Lake. Itinali ang mga blok ng semento na ginawang pabigat sa kumot na nakabalot sa katawan ni Marilu at doon siya itinapon. Na-recover si Marilu makalipas ang ilang araw matapos magsama ang mga pulis ng isang diving team. Ang bag ni Marilu ay nakuha din sa lawa kasama ang kanyang driver license, credit card, passport, checkbook at cellphone sa 70 talampakan na lalim ng lawa. Sa loob din ng bag ay nakita ang kuwintas na pag-aari ni Marilu na tanggal ang mga diamante. Lumabas sa opisyal na autopsy na hindi aksidenteng napatay si Marilu. Ang autopsy ay nagpatunay na siya ay sinaksak ng 6 na beses, kabilang ang 2 tama sa kanyang puso. Si David Wright ay nagplead ng not guilty, ngunit nahatulan sa kanyang paglilitis ng murder, theft at kidnapping noong Hunyo 2008. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol at kasalukuyang nakakulong sa Chippewa Correctional Facility sa Michigan. Si Roger Blanchard naman ay namatay ilang linggo lamang matapos ang trial kay David Wright. Ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa buhay at hindi ito dapat maging dahilan ng ating mga desisyon at aksyon. Ang kwento natin ay nagpapakita kung paano ang pagiging gahaman sa pera ay nagdulot ng trahedya sa buhay ng bawat pamilyang nasangkot sa kasong ito.